Ngayong panahon ng pandemic, marami ang umaagaw ng ating atensyon. Mula pagising sa umaga hanggang sa muling pagtulog sa gabi. Dahil dito, may mga bagay na nakakaligtaan ng tao na pag-ukulan ng pansin. Lalo na kung sa kanilang palagay ay hindi ito gaanong mahalaga. Napapansin mo pa ba ang bukang liwayway? Ang pagtubo ng halaman? Ang magagandang bulaklak? Ang patak ng ulan? Naririnig mo pa ba ang huni ng mga ibon? Namasdan mo pa ba ang paglipad ng mga paru-paro at kung gaano kaganda ng kanilang mga pakpak? Munting bagay, marahil, subalit nagdudulot ng saya sa damdamin. Sa aralin ngayon, pag-ukulan mo ng pansin ang ilang mga bagay sa labas ng pagkatao mo na nakakaapekto sa kabuuan mo bilang tao. Bakit ako ganito? Marahil na itanong mo ito sa iyong sarili nung minsang humarap ka sa salamin. O kaya'y noong may nagawa kang hindi mo naibigan. Ano nga ba ang kahulugan ng tanong na ito? Isang katuturan ng tanong na ito ay ang pagsusuri ng sarili kung paano nahubog ang isang pagkatao. Matutuklasan mo sa bahaging ito kung paano ito nagaganap. Pamilyar ba sa iyo ang mga katagang ito? May nakapagsabi na ba sa iyo nito? Sa gawaing ito, tukuyin mo kung sino-sino ang maaaring nagsabi ng mga ito, gayon din ang maaaring epekto ng kanilang pahayag sa iyo. Maaari mong sundan ang halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang tao ay nilikas na panlipunang nilikha. Bahagi ng kanyang buhay ang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Nagiging ganap siyang tao sa tulong ng mga tao sa kanyang buhay at paligid. Ang lahat ay may kani-kanyang bahaging ginagampanan sa paghubog ng kanyang pagkatao at mga pagpapahalaga. Kung may mga panloob na salik sa paghubog ng pagpapahalaga, mayroon ding mga panlabas na salik. Maaaring magdulot ng magandang impluwensya sa iyo ang mga ito. Ngunit, maaari rin naman magdulot ng hindi magandang impluwensya kung hindi mababantayan o mapipigilan. Una, pamilya at ang paraan ng pag-aaruga sa anak. Ang pamilya ay hindi lamang itinuturing na pundasyon ng lipunan, kundi pundasyon ng pagkatao ng isang individual. Ang magulang ang siyang binibigyan ng karapatan na itayo ang istruktura ng pag-uugali at pagpapahalaga ng kanyang mga anak. Hindi lang karapatan, bagkus tungkulin at pananagutan. Kaya't sila ang nagsisilbing guro sa ating tahanan. Sila ang una nating nasilayan sa pagdating natin sa mundo at ang mga unang nagturo sa atin ng pagmamahal dahil sa kanilang mga halimbawa. Sa kanila natin unang naramdaman na tayo ay mahalaga. Sa kanila rin natin unang natutuhan na magpahalaga sa ating sarili at sa ating kapwa. Ayon kay William V. Shannon, kapag ang magulang ay hindi nagpunyaging turuan at hubugin ang pagpapahalaga ng kanyang anak, ay hindi nila tinuruang maging malaya upang hubugin ng kanilang mga anak ang kanilang sarili. Bagkus, ibinibigay nila sa ibang kabataan at sa media, lalo na sa telebisyon, pelikula at internet ang paghubog sa kanila.
Kaya't maswerte ka kung ikaw ay pinapaalalahanan, tinuturuan at ginagabayan. Hindi ito nangangahulugang inalisan ka ng kalayaan. Guro at tagapagturo ng relihiyon. Katulad ng mga magulang sa tahanan, malaki rin ang bahaging ginagampanan ng guro sa paghubog ng mga pagpapahalaga. Siya ang makakatulong sa isang bata upang mas mapalawak ang kanyang isip at maunawaan ang kanyang kakayahang makakalap ng karunungan, upang magamit ito para lamang sa katotohanan at kabutihan. Mga kapwa kabataan o tinatawag nating peers. Sa panahong wala sa paggabay ng mga magulang at guro ang isang bata, ang kanyang kahalubilo ay ang kanyang kapwa kabataan. Sa huling yugto ng pagiging bata at sa maagang yugto ng kanyang kabataan. Isa sa may malakas na impluwensya sa isang bata ay ang kanyang kapwa kabataan. Dahil sa dumadaan ang isang kabataang katulad mo sa yugto ng emosyonal at panlipunang pagbabago, nagiging masidhi ang iyong pagnanais na tanggapin ka, lalo na ng iyong kapwa kabataan. Nais mong maging bahagi ng isang pangkat. Ang maramdaman na ikaw ay kanilang tinatanggap, ang makilalang kabahagi. Nakatutulong ito upang mas mapataas ang iyong tiwala at ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Ayon kay Sean Covey, maaari kang magkaroon ng maraming kaibigan, subalit huwag mong isentro ang buhay mo sa kanila. Hindi ito matatag na pundasyon sapagkat hindi mo sila makakasama sa habang panahon. Pamana ng kultura o cultural heritage. Habang lumalawak ang mundong ginagalawa ng isang kabataan, lumalawak din ang maaaring makaimpluwensya sa paghubog ng kanyang mga pagpapahalaga. Sa dami ng iba't ibang pagpapahalagang maaaring makita mula sa iyong lipunang ginagalawan, nararapat na taglay mo ang kahandaan upang pumili ng karapat-dapat na magpapahalagang tutularan at isasabuhay. Tanggapin natin ang katotohanan na dahil sa pagbabagong dulot ng modernong panahon sa pamumuhay sa lipunan, may ilan na nakakalimutan ang mga moral na prinsipyo kapalit ng pag-unlad. Halimbawa nito ay ang nakakaalarmang pagtanggap ng mga tao sa bilihan ng boto sa panahon ng eleksyon bilang normal na gawain. Nagiging bahagi na ito ng kultura ngayon na naipapamulat sa mga kabataan. Dahil dito, nagiging gawain na ng mga kabataan ang bumili o magbenta ng boto sa tuwing sila ay pipili ng kapwa kabataang mamumuno sa kanila. Malaking hamon para sa iyo ang maging mapanuri at gamitin ang iyong kakayahan upang maging matatag at hindi magpapadala sa ganitong uri ng impluwensya. 5. Katayuang panlipunan, pangkabuhayan o socio-economic background. Isa sa pangunahing karapatan ng tao ay ang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Kailangan niya ng sapat na nutrisyon, damit, matitirahan, gamot, pahinga, at marami pang iba. May malaking kaugnayan ang pagtugon sa mga pangangailangang ito sa paghubog ng pagpapahalaga ng isang bata. Subalit, ayon kay Covey, ang mga taong tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng lente ng materyal na bagay, ibig sabihin, ang halaga ng tao ay nasusukat sa materyal na bagay sa kanyang nakamit sa buhay. Ayon kay Esther Esteban, 2 panlipunang pangkabuhayang kondisyon ang maaaring naging hadlang sa pagtuturo ng pagpapahalaga. Labis na kahirapan,
kung saan hindi nakakamit ng isang tao ang kanyang pangunahing pangangailangan. At labis na karangyaan kung saan labis ang natatanggap para sa kanyang pansariling pangangailangan. Ang dalawang kondisyon na ito ay parehong maaaring maging hadlang upang mapanatili o mapataas ang dignidad ng isang bata. Saan ka man nabibilang sa dalawang kondisyon na nabanggit, kailangang maunawaan na dapat na panatilihin ang katatagan ng kalooban at laging panaigin ang moral na prinsipyo upang patuloy na maiangat ang antas ng moral ng pagpapahalaga sa gitna ng ilang mga kondisyong katulad ng mga nabanggit. Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga may pinakamalakas na impluwensya ng isang kabataan ay ang media. Sa lungsod man ito o maliit na mga bayad ng bansa, pilit na inaabot ng modernisasyon at ng impormasyong dala ng media. Hindi natin maisasantabi ang magagandang dulot nito para sa tao. Sa mabilis na uri ng buhay, mahalaga ang tao ay may kaalaman. Ngunit sa kabilang bahagi ng kagandahan nito ay ang panganib na nakakaimpluwensya sa isang bata, lalo na yaong may irresponsabling na ipapahayag ng media. Dahil sa mga inihain ng media, ang isang kabataang tulad mo ay kailangang maging kritikal sa pamimili ng mga paniniwalaan at tatanggapin sa inihahain nito sa atin. Kailangan kang maging matatag at matalino sa iyong gagawing pagpapasya at pamimili. Narito ang ilang kasanayang gagabay sa iyo sa aspetong ito.